Wala talagang buhay na perpekto. Kahit may pera tayo, may maganda tayong trabaho, at mayroon tayong ari-arian, kailangan pa rin natin ang tulong ng ibang tao. So, alamin natin dito kay letter sender kung bakit siya nagpadala ng sulat. Ano ba ang kanyang gustong ihingi ng tulong? Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo guys. Ano kaya talaga ang nais na ihingi ng tulong nitong si letter sender? Sinabi ko nga kanina na may pera na siya. May magandang trabaho. May lupa. So, ano kaya sa tatlong yun ang gusto niyang ihingi ng tulong sa atin? Alamin natin sa sulat na kanyang pinadala. Pabasahin ko na. Pasok! Good day po. I am a 30 years old, male. Recently, parang napapaisip ako anong magandang gawin sa buhay ko. I have a 1 million peso savings at lupa sa subdivision worth 800,000. May credit card limit na 1.2 million. Wala akong girlfriend, anak, or asawa. At may natapos din naman akong kurso. Kaka-break lang namin ng long-term girlfriend ko. Kaya ako na susumikap dahil sa kanya at nagpursigi na makaipon para sana sa amin. Pero iniwan din niya ako. May kanya-kanyang buhay na rin ng mga kapatid ko. At ang tanging nanay ko na lamang ang close ko. Pero hindi na po ako nakatira sa amin. Nagbo-board ako dahil gusto kong tahimik na lugar. At lumabas na rin sa bahay, gawa ng matanda na rin ako. Madami rin namang nagkakagusto, pero minsan napapaisip ako. Ayoko na lang mag-asawa dahil maraming naghihiwalay ngayon kahit kasal na o may anak pa. Ang work ko po pala ay isang freelance at home base na kumikita ng 50 to 60,000 kada buwan. Sarili ko lang naman talaga ang binubuhay ko at binibigyan ko din ng kaunti ang nanay ko. Gusto kong magnegosyo pero hindi ko alam saan magsisimula at ano ang patok na negosyo ngayon. Kung apartment naman, kukulangin po ang 1 million pesos. Minsan, napapaisip ako, walang direksyon ang buhay ko. Pero sa kabilang banda, maswerte pa rin ako kasi merong savings. Ayoko na rin magtrabaho sa corporate, gawa ng maliit ang sahod. Tapos, pagod ka pa sa biyahe palagi. Gusto ko sana mag-business para may pagkaabalahan ako, pero wala akong katulong na mag-business. Baka po meron kayong maipayo kung ano ang magandang gawin ko. Marami pong salamat. Alam mo, minsan, akala natin walang direksyon ang buhay natin dahil sa walang nangyayari. But life has its own way to surprise us. Sometimes, it takes us down and hit rock bottom. 1 minute, we're healthy. The next minute, we're sick and could hardly get out of bed. Maybe try to reward yourself for a job well done or for a big and small wins. Enjoy today because tomorrow is full of uncertainties. Ito yung sinasabing nalipasan na ng panahon. Natakot magkapamilya at puro goal. Unahin mo muna magkapamilya. Isikreto mo kung anong meron ka ngayon para maiwasan ang red flag. Yung mamahalin ka sa simpleng buhay at sabay kayong mangangarap. Huwag masyadong maluho sa panliligaw. Kumikita ka pa naman, enjoy ka muna. At the same time, buksan ang puso. Sa negosyo, dapat kung anong fashion mo, doon ka.
Okay din naman mag-invest sa lupa. Kung kaya mo, dun ka sa matataong lugar, like palengke, tabi ng highway. Kung di mo kayang i-manage, pwede mo yan parentahan. Yung iba na nagko-comment dito is gastos lang ang itinuturo nila sa'yo. Yung magta-travel ka, huwag maniwala dyan kasi mauubos ang pera mo. Kung business talaga ang gusto mong pasukin, ano ang talent mo at ano ang skills mo, doon ka mag-invest. At kung ano ang malapit sa puso mo at interest mo, yan ang pag-aralan mo. Make it a goal na makaipon ka to start a business para di lang sahod mo yung source of income mo. 1 million is a small money kapag may pamilya ka na. Kapag may nagkasakit, yung bigating sakit, kulang pa yan if ever. 30 years old is still young. Ang dami pang mangyayari sa buhay mo. For now, build your life, finances, and investment. Get insured. Treat your mom and yourself. Eventually, it will help you. Credit card na may credit limit is not an asset. Just saying. Malayo na ang narating mo. Come to think of it, kung sa tingin mo walang direksyon ang buhay mo, makakaipon ka ba ng ganyang kalaki at magkakaroon ng property na worth 800,000? Kung walang direksyon ang buhay mo, paano pa kaya ang mga iba dyan na tambay lang sa kanto, tapos palamunin pa ng magulang nila? Look at the brighter side. Change your mindset and practice gratitude. You are so lucky and blessed, pero di mo yun nakikita. Pagdating naman sa negosyo, saka mo naisipin yan. Mag-ipon ka muna na mag-ipon para managdagan pa ang pera mo. Then, saka ka na mag-isip kung ano ang magandang negosyo. Naalala ko ang payo ng papa ko noong single pa ako. Earning good and enjoying the singlehood. Sabi ni papa, anak, kapag sawa ka na sa pagiging dalaga, mag-pray ka kay Lord na makakatagpo ka ng makakasama mo na bumuo ng pamilya. Kapag may pamilya ka na, asawa at anak, mas mai-enjoy mo ang buhay. May pinaglalaanan ka ng mga sacrifices mo at may bubuin kang pangarap para sa pamilya mo. So 7 years after, I have a simple but happy family. Totoo pala ang sabi ni Papa, mas masaya yung may sarili kang pamilya. Meron kang pangguhugutan para mangarap, magsumikap, at may kasama ka all the way the journey of your life. Minsan kasi, nakafocus tayo sa sarili natin, kaya akala natin walang direksyon ang buhay natin. Unahin mo si Lord sa lahat ng bagay na gagawin mo at di ka mabibigo at feeling empty. Ang problema pala ni letter sender ay kung anong gagawin niya sa kanyang perang naipon na 1 million pesos. So, ang pinakamagandang gawin niya dito ay invest niya ito sa lupa. Bumili siya ng lupa na maaari niyang patayuan later on na apartment. Since gusto rin naman niya na magpatayo ng apartment later on, kaso nga lang kulang pa yung kanyang pera. So, maaari niyang simulan ito sa paghahanap ng lupa na mura na pwede niyang tayuan ng apartment later on. Kasi ang lupa, hindi nga yan bumababa ang presyo, tumataas pa yan. So, kung ayaw niyang patayuan later on ng apartment, pwede niya itong ibenta na mas malaki ang kanyang kikitain. So, dyan na naman po nagtatapos ang aking letter of the day. Nawa ay may natutunan kayo sa aking ibinahagi. Ikaw ba, viewers? May 1 million ka na ba? Ano na ba ang naipon mo? Thank you for watching. See you again on my next video. God bless. Bye!